Hello guys, magandang araw. Katatapos ko lang po magluto. Ako po muna yung taya ngayon guys. Dahil busy si nanay sa pag-alaga kay Yayam. At actually guys, si nanay sana ang magluluto. Kaso lang ipa na yung sunod sa kanya. Pa na yung buntot-buntot doon sa kusina. Wala naman na tayong gagawin. Kaya sabi ko kay nanay, ako na bahala. Ako muna ang taya. Kaya yun guys, tapos na tayo magluto. Lumabas nga po pala ako kanina sa kalsada, doon sa labasan guys sa may talipapa, dahil inutusan po ako para bumili ng merienda. Siyempre, saglit lang ngayon at nakita ko nga po ito yung picture ng manok dahil nag-iisip na rin ako kung ano yung uulamin namin ngayong hapunan guys. Pero nga, sabi ko may natira pa rin doon na escabeche kanina. Kaya ito pandagdag ko na lang siguro ito yung ating biniling pitsyo ng manok. I-marinate muna natin to siya kaya in-slice ko na. Yun nga guys, ang nabili ko kasi kanina hindi lahat pitsyo ng manok. May part dyan na sa may pakpak pero palaman pa rin. Kaya in-slice ko na lang, hiniwalay ko yung may mga maraming buto. Masarap kasi yan siya guys. Natikman ko kasi yung ginawa ng classmate ko dati nung nag-i-schooling pa ako. Talagang nagustuhan ko yung ginawa niya. Yun nga lang, hindi ko nakuha yung mga ingredients kung paano, kung anong mga nilagay niya doon. Kaya kanina nga, before nga ako nag-start dito sa pag-i-slice ko, tinatry ko sanang tawagan siya para itanong ko sana. Busy po siguro siya kaya hindi niya ako nasagot. Pero alam ko naman yakang-yaka kaya sabi ko sa kanya, ako nang bahala at gagawin ko na lang ng paraan para sumarap ito. Siguro guys, nagtataka kayo at bago lang ako nakapag-content ulit ng aking pagluluto dito sa kusina. Alam niyo po kasi ilang araw po 'di ba ako nagpapagaling. Ilang araw po na hindi ko po kasi magalaw yung aking kamay kaya isa sa dahilan natatakot pa po akong humawak ng tubig na malamig. Baka madagdagan yung pamamanhid ng ating kamay guys, baka pasukin ng lamig. Dahil nga lagi natin yan hinihilot-hilot yung ating kamay at alam nyo naman tayo, hindi tayo sanay na ganun-ganun na lang yun. Kailangan mawala ka agad yung mga lamig-lamig na yan guys. Kaya ayan, pinagpahinga ko muna ng ilang araw at sa wakas eto na, back to kusina na naman tayo guys. Pero pagka may time lang tayo, syempre, alam niyo po kasi kanina nagpaalam po ako na mag-absent po ako today. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi guys, naalala ko nga po pala kailangan natin mag-pop transfer ng ating pagiging butante. Kasi dati guys, dito ako sa amin, dito talaga ako pinanganak sa Siksikan. So, nung doon kami nakatira sa Mabini, nagpa-transfer po ako ng ilang taon din ako doon na doon bumoboto hanggang sa lumipat na naman ako dito sa amin, sa Siksikan guys. So, matagal, mga ilang taon na ako dito, pero doon pa rin ako bumoboto. Kaya, parang feeling ko dito ako naninirahan, pero doon ako bumoboto. Parang walang pakinabang, di ba guys? So, kaya yun naisipan ko, nung nakarang linggo po kasi si nanay pumunta doon sa SSS. Ngayon sabi ko, parang ang tagal ni nanay, yung pala guys, pumunta siya doon sa Coliseum kasi po lilipad ka lang po, tatawid ka lang ng kalsada, Coliseum na yun. Tapos yun guys, naikwento nga ni nanay na nagpa-transfer po siya kasi nga po hindi yan siya taga rito, taga ibang lugar siya. Tapos nagpa-transfer po siya dito sa Puerto para daw po makahingi siya ng mga tulong every time na kakailanganin nila dahil nga si nanay po ay single parent at merong mga apo pa na inaalagaan or pinapaaral guys. Kaya kailangan din talaga nila yon. At sabi niya may a-applyan daw siya. Hindi ko na nga inalam kung ano pa yun guys. Ang importante naayos niya yung kanyang mga nilakad guys nakaraan. At syempre kailangan ni nanay pinagbibigyan din natin yan. Basta magpaalam lang ng maayos. Pagbibigyan naman natin yan guys. Yun nga lang guys, kanina yung lakad ko wala. Hindi po ako nakapagpa-transfer ng aking voting precinct. Yun nga kasi guys, yung mga taga Comelec na naka-assign dito nagbabarangay po pala sila. So ang schedule po nila kanina is doon sa papuntang north ng Puerto Princesa. So, kailangan antayin pa natin guys sila dito next week. Dito raw po kasi sila next week from Monday to Saturdays or Friday, ganun. So, hindi na natin kailangang sumunod doon dahil magastos nga at naka-intended lang po doon sa barangay na pupuntahan nila yon yung kanilang serbisyo. Meron din nga po mga pumunta kanina guys para mag-transact yun din ang dahilan. Wala nga po dahil yung mga nandun po iba po yung mga inaasikaso nila so kailangan natin bumalik. Kaya maaga po tayong umuwi dito sa bahay at tumulong tayo sa pag-aalaga kay Yayam habang alam nyo naman po kasi pagka isa ka lang talaga dito sa bahay, isa ka lang nag-aalaga, mahirap din po. Kaya kailangan kahit papaano tulong-tulong din tayo kahit nasabihin natin na pasweldo naman si nanay. Napakahirap din po kaya. Kahit na nga po sabihin ko na alaga lang ang kanyang trabaho, syempre mahihiya din yan si nanay. Kikilos at kikilos din talaga yan ng ibang trabaho lalo pa pagka walang binabantayan or tulog ang bata. Kaya ayun guys, kailangan tulungan po talaga tayo para madaling matapos ang trabaho at makapagpahinga ng maaga. Kahit nga po makina po 'di ba nasisiraan pagka nasusobrahan ng gamit. So kailangan po talaga meron ding pahinga, hindi tuloy-tuloy. After ko nga po palang mag-marinate kanina ng chicken kumuha po ako ng gulay dito sa aming labasan. Dito lang guys sa gilid ng sa loob ng bakuran namin kasi gustong-gusto ko po talaga kumain ng gulay guys. Dahil nga alam niyo na hindi iwasan natin ang mga karne,
Yan, tiis-tiis muna tayo sa gulay, pero mas paborito ko pa rin yan yung gulay, guys. Sa totoo lang, guys, ayoko talaga magkasakit. Gusto ko lagi lang akong malakas, pero hindi naman natin hawak ang buhay natin. So, kailangan lang mag-ingat-ingat tayo. Syempre, ingat tayo sa ating kinakain, iingat tayo sa labas, sa ating mga pinupuntahan, sa ating mga kinasasalamuha, kung saan tayo pupunta. Alam niyo naman, guys, lagi tayo sa labas, 'di ba? Ito pala, guys, nandito ito sa San Pedro, dito sa Coliseum. Kung mapapansin niyo or kung makikita niyo or medyo familiar sa inyo yung place, yan guys, yung harap ng Coliseum, at ito, papasok tayo dito. O, napakalinis. Ang akala ko nga walang tao. Iniisip ko nga niyan, guys, habang papasok tayo dito sa entrance, sabi ko, holiday ba ngayon? Or baka mamaya nag-transfer na, kasi nakikita ko doon sa loob, parang nagre-renovate sila, guys. Pero hindi ako nagpatina, guys, kahit na hindi ako nakapagtanong doon sa guard, tuloy-tuloy lang ako, kasi alam ko po talaga na dito lang to yung office nito, at wala namang sinasabi na nag-transfer sila. At yun na nga po, sa kasamaang palad, ibabalik na lang talaga tayo ulit. Super aga pa po, 'di ba? O kung mapapansin niyo, dahil alam niyo naman na mahilig tayong umalis ng maaga, gusto natin laging maaga yung ating transaksyon matapos. Dahil nga po wala naman tayong ibang pupuntahan at mga transaksyon, nagdiretso na po tayo uwi dahil mainit na rin, guys. Ayaw ko rin na nag-stay ako sa labas, parang nahihilo ako pagka nasubrahan tayo sa bilad ng araw. Ayan, pero guys, bago ako umuwi, dumaan ako dito sa tindahan kasi nga yung lulutuin namin kulang ang mga ricado, kaya naisip ko kaagad yun para hindi na ako lalabas ulit or bibili pa ulit si nanay sa kalsada. Alam nyo, guys, mas magastos kasi yung pabalik-balik ka sa tindahan tapos po unti-unti yung mga binibili mo. Parang yung ipapahinga mo na lang, aalis ka pa. Ayun ang ayaw ko, guys. Kaya kung meron ka rin lang dalang pera, mamili ka na para naman makatipid tayo at hindi tayo nakapapagod kakapabalik-balik, guys. Pwede pa nga po sana kung pumasok ngayon dahil nga maaga pa at hindi naman tayo nakapag-transact sa ating pupuntahan kanina. Kaya lang, guys, hindi po ako naka-uniform. Kaya nagdiretso na lang ako dito sa bahay. At habang nagpapahinga po tayo, mamaya konti, dumating nga po si Yayam at alam na alam niya, naamoy niya, guys, na nandito na tayo sa loob ng bahay. Kaya inalagaan ko po muna si Yayam at si nanay na ang nagluto. Yan, nagluto po kami ng escabeche. Actually, guys, dapat kagabi pa namin ulam yan. Yun nga lang po, kulang po yung aming pansahog. Kaya ngayon ko lang nabili ngayong umaga. Buti na nga lang po nakalabas ako. Buti na nga lang po meron pa kami mga tira-tirang ulam doon sa kaldero, kaya laking tipid na rin. At itong si Yayam talaga, guys, pagka hindi mo nabantayan, gusto lagi din doon sa kusina. Pagka nakikita niya kami na nandun sa kusina, gusto niya nandun din siya at magkakalikot ng kung ano-ano. Talagang napakadelikado po. Isa na nga rin po siguro kaya nagkukulit na siya, magtatanghali na at hindi pa siya nakakatulog. Kaya sabi ko, ako na muna ang magpapatulog sa kanya. Alam niyo, syempre, guys, galing po tayo sa bayan kanina at sobrang mainit na rin pag-uwi ko kanina dahil dumaan pa tayo ng talipapa. Alam niyo ba, guys, parang halos medyo mauuna pa ako kay Yaya matulog, kaya pinipilit ko lang yung sarili ko na paunahin ko muna si Yaya matulog. Kaya after nga po noon, talagang natulog ako, guys. Sobrang init kasi sa labas. At ayun, pagising ko nga po, merienda time na naman po pala. Ano ba yun? Kain tulog na lang. At alam niyo na, ako ang nautusan na bumili sa labas, guys, dahil nga si Nanay ibisi rin sa pag-aalaga kay Yayam. At syempre, kailangan magmotor tayo para mabilis dahil nga magmimerienda, ginugutom na yung mga kakain, guys. Kaya ako na talaga yung lumabas dahil nagmotor na nga lang po ako. Pero si Nanay nagvo-volunteer na, siya na lang daw po yung bibili para, alam niyo yun, mas gusto niya ring maglakad. Kaya lang, sabi ko kay Nanay, super init na at mapapagod ka lang. At isa pa, guys, nag-alaga din siya kay Yayam. Kaya ako na lang bumili kasi nga, ito lang din naman yung bibili natin, tinapay at palaman lang naman, guys, ang ating binili. Kasi nga po, yun lang po ang kaya ng ating budget, guys. At binila na rin natin si Yayam ng kanyang mangunguya. Alam nyo na, always, hindi rin papalugi sa ating mga binibili. Kailangan palagi din siyang meron. After ko nga nito, guys, lumabas na ako para umuwi dahil inaantay na tayo. At yung motor natin, iniwan lang po natin doon sa Caltex kanina, guys. Dahil nga, paglabas ko, meron palang mga enforcer doon sa labasan na nanguhuli. So, kailangan tabi-tabi muna natin yung ating motor, guys. Kaya yan, nagpaalam na lang po ako dito sa personnel ng Caltex para dito ko na lang iiwan at maglalakad na lang tayo, guys, dahil nga napakalapit lang din. At guys, habang nagluluto nga pala ako, nakita ko pala ito yung aming ulam na escabeche kanina. May natira pa nga po, marami pa siya, kaya ininit ko na lang para dagdag din sa ulam namin. At syempre naman, sayang din yun, mahal kaya ng isda. Tapos guys, gumawa na rin ako ng sausawan. Alam niyo yung tawag dito, guys, ay bisbis. Yung tawag namin dito sa may amin bandas. Bigay po yan ng nanay ko at yan, nilagyan ko na lang din siya ng toyo. Para din niya siyang kalamansi, guys. Pinitas lang namin doon sa may tanim ng nanay ko. Dahil nga, nakita ko may mga prito pa pala doon, guys, sa rep. At yun na lang ang ininit ko, sabay kumuha na lang ako ng gulay. At yan na ang ating ulam for the dinner. O, napaka-healthy, diba? Gulay-gulay muna tayo, guys. At nakatipid pa tayo. Iba rin talaga pagka meron tayong mga tanim or mahilig tayong magtanim-tanim. Yan, kinuha lang natin sa ating bakuran. At yan ang ating escabeche. Yan din yung ating prito na ininit lang natin na naging ulam pa natin kaninang tanghali, guys. So,
kain na po tayo. Ito lang po muna yung aking uulamin ng paborito kong gulay. Buti na nga lang sanay tayo sa hirap at naging paborito natin ito yung pagkain ng gulay guys. So hanggang dyan lang po muna ang aking video. Hanggang sa muli, God bless po.